Halimbawa, kung isang araw habang ikaw ay naglalakad, may nakasalubong kang isang tao at bigla-bigla minumura ka, sinisigawan ka, pinapahiya ka. Ano pong gagawin nyo? Maging honest kayo, di ba? Mumurahin mo din ang taong yon. Di ba? Sasagutin mo ang taong yon, ipapahiya mo din siya, di ba? Baka ipabarangay mo pa o papulis mo ang taong yan. O kung hindi naman, ignore mo na lang siya, iwasan mo, iwanan mo. Baka may sira sa ulo, di po ba? Pero halimbawa, may nakilala kang isang tao na naging napakabait sa iyo, naging napakabuti sa iyo, tinulungan ka, sinuportahan ka, minahal ka. Pero habang tumatagal ang inyong relasyon, nag-iiba itong taong ito. Paunti-unti, pinagdadabugan ka, pinagbubisitan ka, sinisigawan ka na, pinapahiya ka na. Ang tanong, anong gagawin mo? Diba, marami sa atin, pagtitiisan pa rin natin ang taong ito. Pagtsatsagaan pa rin natin ang taong ito. At bibigyan pa natin pa rin siya ng second chance, third chance, multiple chances. Papatawarin at papatawarin natin ang taong ito. Di po ba kayo nagtataka na kapag ang namahiya sa iyo, hindi mo kakilala, ang bilis nating ipagtanggol ang ating sarili. Pero bakit kapag matagal mo nang kasama, kaibigan mo na, minamahal mo na, pag itong taong ito na meron na kayong pinagsamahan, siya na ang namahiya sa iyo, bakit kaya natin siyang tiisin? Bakit hindi natin agad pinaglalaban ang ating sarili sa kanilang pambabastos? Minsan, kaya tayo binabastos ng ibang tao ay dahil hinayaan natin silang bastusin nila tayo. Di po ba? Minsan, kaya hindi tayo ginagalang ng iba. Kasi kasalanan mo din. Tinuruan mo sila na huwag kang galangin. Kasi wala kang imik. Kasi hindi ka nagsasalita. Kasi hinayaan mo lang yung masama nilang pag-uugali. Pero tingnan niyo po ang turo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Bago niya sinugo ang kanyang mga alagad sa misyon. Sabi niya, kapag hindi kayo tinanggap, kapag hindi kayo ginalang, pag hindi kayo pinakinggan, magsalita kayo. Ipagtanggol nyo ang iyong mga sarili sa kanila. What did Jesus taught His disciples? He said that if someone will not receive you or listen to you, go outside of that house, of that town, and shake the dust from your feet. And say this, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah on the day of judgment than you. Ang pagpapagpag ng alikabok sa paa. Ito'y isang tanda ng pagtutol sa masamang ugali ng ibang tao. Tingnan niyo po, tinuturuan sila ni Jesus, huwag magpaabuso sa ibang tao. Mga kapatid, isang magandang paalaala din yan. Kung hindi man mabuti ang ginagawa ng iba sa iyo, kailangan sabihin mo, huwag ka lang manatiling tahimik kapag sinasaktan ka ng ibang tao. Kasi kung hindi ka magsasalita, aakalain nila na okay lang na bastusin ka. At pag hindi ka nagsasalita, ipagpatuloy nila ang pananakit sa iyo. My dear friends, I hope that all of us would understand this. That the word love is not a license to mistreat you. When people love you, it is not also an excuse to abuse you. Hindi dahil mahal mo ang isang tao, bibigay mo na ang permiso sa kanya na gawin na niya lahat ng gusto niya sa iyo. Kahit na nasasaktan ka, kahit na ayaw mo yung ginagawa niya. The most basic sign of love is respect. Amen? And when there is no respect, you can be sure of this, there is no love. Paano ka mamahalin ng isang tao kung yung simpleng paggalang pa lang wala, hindi niya binibigay sa iyo? Huwag kang magpapaloko sa mga taong inaakala mong mahal ka kung hindi ka man ginagalang sa iyong pagkatao.
Kung talagang mahal ka ng isang tao, di ba, aalagaan ka niya, rerespetuhin ka niya, at hindi ka niya sasaktan. Make it your life's rule to never ever invest in the wrong people. Remember that. And stop promoting people who do not appreciate you. Bakit kung sino pa yung mga taong binababa ka, sila pa yung binibigyan mo ng halaga, sila pa yung palagi mong iniisip. We must make it a habit to demote people who do not value you. Mas itaas mo, mas iangat mo, mas pahalagahan mo pa sana yung mga taong pinapahalagahan ka. Amen? Kasi kapag inubos mo ang oras at panahon mo sa mga taong walang galang sa iyo, babasagin nila ang saya mo. Sisirain nila ang pagkatao mo. Sasaktan nila ang puso at kaluluwa mo. Remember that, my dear friends. The wrong people will break us into a million pieces. Disrespectful people will ruin our happiness. And abusive people will wound our hearts and our souls. And it is so difficult to heal from brokenness. Minsan, ang tagal na ng panahon, hindi pa tayo gumagaling sa sakit na binigay at pinakita ng ibang tao sa atin. Ang hirap kayang maghilom sa pang-aabuso ng ibang tao. Kaya habang maaga, sana matuto tayo sa turo ni Jesus. Learn to stand up for yourself. Nobody will fight for you other than you yourself. Kung naghihintay ka ng taong magtatanggol sa iyo, baka hindi dumating yan. Unang-una dapat na magtanggol sa iyong sarili ay ikaw. Learn to defend yourself from the wrong people. And teach other people not to disrespect you because you are valuable. You are loved by God. You are good. And look at what they are doing to you by disrespecting you. Ginagawa nilang mura at walang kwenta ang magandang pagkatao na ginawa ng Diyos. Ngayon, kung man natutunan ng iba na abusuhin ka, bastusin ka, na ipahiya ka, na hindi ka galangin, may mabuti pong balita. Pwede pa rin silang turuan na galangin ka. Remember that people can still unlearn the bad behavior that they have picked up. If others have learned to disrespect you, then they can still unlearn to disrespect you. Diba, yan naman na naging misyon ng ating Panginoon. Natutunan ng tao ang magkasala, ang sumuway sa Diyos. Pero dumating si Jesus para patawarin ang mga kasalanan, para ituwid yung kanilang masamang pag-uugali. Dumating ang ating Panginoon para burahin itong kanilang masamang nakasanayan at para ituwid muli sila sa daan ng kabanalan. Sa buhay na ito, makakaranas at makakaranas tayo ng mga bastos, ng mga walang galang na tao. Pero sana, huwag kang mahahawa sa kanila. Kung pagkatapos mong pinaglaban ng iyong sarili, kung pagkatapos mong tinuruan sila, nagalangin ka, at nagpapatuloy pa rin sila dun sa kanilang masamang gawain, ikaw, manatili kang gumagalang sa iba. Kasi tandaan niyo po, respect begets respect. Ang paggalang ay nagmumula sa paggalang ng iba. At pag ginagalang mo pa rin, nananatili kang mabuti sa mga taong masama sa iyo, nakikita yan ng Diyos. At pagpapalain ka niya, hindi ka niya pababayaan.